So, ayan na nga mga sangkay, kumanta na po itong si Ramon Tulfo. Kung sino nga ba ang sumapak sa gobernador ng Bulacan matapos di umanong harangin ng kanyang security ang anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, pag-usapan po natin itong mga sangkay kasi masyadong mainit itong usapin ngayon eh. Ngayon kasi, lumalabas po ang isang malaking impormasyon patungkol po dito mga sangkay sa anak ni PBBM na bigla nga pinagtripan mga sangkay, di umano. Ayon po ito hindi po galing sa akin, kundi galing po sa isang chismosong, paano ba yun? Chismosong politiko, basta ganun. Ayon po sa kanya, kay Montulfo, mga sangkay ang lahat ng ito. So alamin natin kung sino nga ba ang sumapak sa gobernador ng Bulacan. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, i-check nyo sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na, pag-usapan na po natin. Kasi may bagong post itong si Montulfo. Ito na. Yan. Ayon po sa kanya dito. Okay, kunin natin to para nakafocus lang po tayo doon. Yun. Okay. Ito. Sabi dito mga sangkay, talagang mabait si Pangulong BBM. Ito na kapit kayo. Pinatawad niya si Bulacan Governor Daniel Fernando sa ginawa niya sa kanyang bodyguards na si Vini. Ito, pinatawad daw po niya agad itong si Bulacan Governor, Daniel Fernando, sa ginawa niya at ng kanyang mga bodyguards kay Vini Marcos, yung bunsong anak ni PBBM. Kung sa aking anak ginawa, ay may paglalagyan si Fernando. Alam naman po natin yun. Parang hindi na po kailangan i-explain yan. Mabait po talaga itong si BBM. Kita nyo kung mura-murahin nga siya dati ni PRRD, di ba? Kung anong pinagsasabi, may ginawa ba siyang masama na mag-reply ng atake? Wala, mga sangkay. Pero ayun, nandun na po si Tatay Digong ngayon sa daig. At ngayon, ang sinisisi, si BBM. Ayaw pa nga ni BBM, sabi dito, at FL Liza Marcos, na ibunyag ang pang-aapi ni Fernando sa kanilang bunsong anak. Uy! May news blackout daw. Aba, mga sangkay, bakit naman ganon? News blackout, ibig sabihin, talagang hindi na po nilabas nila BBM ito. Tinago na lamang po nila. Ito ang istorya. Ito, mga sangkay, tingnan na po natin. Ito ang istorya nag-overtake daw po ng inovertican ni Vini, anak ni PBBM, ang convoy ni Fernando sa North Luzon Expressway or NLEX noong gabi ng Sabado, February 21, 2026. So, bago lang pala ito. Hinabol siya at hinarang. Mismong si Vini ang nagdadrive ng Toyota Land Cruiser na nag-overtake ng convoy. Oy! Si Vini Marcos lang pala ang sakay nito. Si Vini ay isang mapagkumbaba na anak ni BBM, sabi dito. Ayaw niya ng mga bodyguards. Tumatakas si Vini sa mga miyembro ng Presidential Security Group, PSG, na naka-assign. Okay. Parang magkaiba no? Si VP Sara gusto maraming bodyguards. Si Vini naman ayaw ng bodyguards. Parang sa pelikula lang ito nangyayari. Di ba? Sa pelikula, may mga ganun eh. Yung mga anak ng mga mayayaman, pag may bodyguard, tumatakas sila.
Diba? Ganun ang ginagawa ni Vini. Then, ito na ang nangyari. Hinarang ng convoy ang SUV ni Vini. Bumaba ang ilang kalalakihan at nabitbit ang kanilang mga rilba. May mga hawak palang mga armas. Bitbit, mga sangkay, so bumaba sila. Ngayon, nung nakita ito ni Vini, syempre, naka-Land Cruiser siya eh. Hinarang siya eh. Ang nangyari, tumawag daw si Vini sa kanyang mga kaibigan. Ito na, tumawag sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang kaibigan, hindi pala mga. Sa kanyang kaibigan, sino kaya to? Pinayuan siya ng tinawag na huwag. Pinayuan siya ng kanyang tropa na huwag nang lumabas ng kotse. Sinabi kay Vini ng kanyang friend na kunin ang mga plaka ng mga kotseng nangharang sa kanya. Kinuha ng mga bodyguards ni Fernando ang lisensya ni Vini. So, ang nangyari mga sangkay, sinarangan na, piniktura ni Vini ngayon yung mga plaka. Ngayon, ito na ang nangyari. Nung kinuha ng mga bodyguards ni Fernando ang lisensya ni Vini, nagpulasan sila nang makita ang pangalan sa lisensya. Kita nila mga sangkay. Anak ng toko, anak pala ito ni Ferdinand R. Marcos. Mali sila nang nangyari. Kasi ayon po dito mga sangkay kay Chismosong Montulfo. Ayon po sa kanya mga kwento na ginagawa daw po talaga ito. Di umano palagi nila. Yung ayaw nila nang nauunahan, pag naunahan, naarangin nila, ganun. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Nirelay ni Vini ang mga plaka ng mga kotse sa Land Transportation Office. Doon nalaman na ang convoy ay kay Fernando. Naku, yari. Ito na ang sumunod na eksena. Pinatawag daw po si Governor Fernando ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Camp Crame. Ayan na. Pagdating doon, ito nang nangyari. May office kasi ang DILG Secretary sa loob ng Camp Crame. Pagdating doon ni Fernando, sinuntok ni Remulla daw po sa mukha. Bagsak. Bagsak daw mga sangkay. Bulagta. Laki-laki pa naman ng katawan ni di ba? Ni Remulla. Sinuntok uli. Bagsak ulit, mga sangkay. Pagbangon uli ni Fernando, sinakal siya ni Remulla. Lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. Ba't parang detalyado? Ano ba to? Para tayong gumagana yung imahinasyon po natin. Sermon Tulfo, bakit detalyado to? Nandun ka ba? Inawat daw po si Remulla ng kanyang mga bodyguards na pulis. Ayan ang buong drama ayon sa aking Tweety Bird. So, ito po ang nangyari. Well, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Ano ang tingin nyo dyan, mga sangkay? Totoo kaya ito? Kasi, tahimik ang Malacanang eh. Hindi po nila tinatanggi na parang, hindi totoo yun. Wala pong ganun eh. Tahimik lang po sila, mga sangkay. Pero, kung totoo man to, sa lahat ng mga politiko, wag naman po sanang ganun. Na porket kayo ay makapangyarihan, mga api na kayo ng mga nasa baba. Papaano pala kung hindi si Vini yun? Paano kung isang normal lang na katulad natin na nag-overtake? Di bugbog di sarado po yung mukha natin, mga sangkay. Di ba? Kaya sana, nakahanap sila ng katapat, di ba? Nakikita nila yung lisensya daw ni Vini. Ng toko, anak to ng presidente, yari tayo. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ito, may mga nag-comment. Hindi ba sila friends? If this happened to one of the sons of or daughters of the former president, the governor's family will surely use their memorial plan. Ang bira.
Sabi na yung comment dito, very detailed ang kwento, interesting, funny. Yung nga sabi ko, sobra namang detalyado. Yan po, mga sangkay. Sinuntok sinuntok ni Remulla si Fernando sa muka. Bagsak. Sinuntok uli. Bagsak uli. Pagbangon uli ni Fernando, sinakal siya ni Remulla. Lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. Inawat si Remulla ng kanyang mga bodyguard sa pulis. Detalyado no, Mira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na pa yung magpapaalam. Mag-iingat mong lahat. God bless everyone.